Nagbigay ng pahayag ang isang fan ng BGYO, sigurado, at sa nasabi nga pong performance ng BGYO at ni Ralph De Leon sa nakaraang Miss Universe pageant. Mula kay Lamino, sinabi niyang they don't deserve the hate. Malinaw na audio ng BGYO sa mga fancams kaya yung basher dyan, wag na lang magsalita. Nababash sila at saka si Ralph hindi naman nila kasalanan. Kapalpakan ng organizer dapat isisi sa organization ang bash. BGYO are one of the P-pop artists who need to look forward. With SB19, Alamat, G22, One Stone, and yung iba pa, pero more on silang 5 talaga ang nilulook forward ko. Not only dahil sa Pinoy sila, but also kung ano ang talent talaga nila. Apakagaling ng BGYO when it comes to live, so no need to bash them na. Medyo off kasi ang naging komento ng isang netizen na ito at sinabi na kaloka anong boy band to, ginawang practice ang coronation night. Sa totoo lang, napakahirap pong kumanta kapag hindi maganda ang timbre sa mic, ang sound system. Ito ay napakahirap ibuga ang iyong boses kahit gaanong kaganda pa yan. Kapag may problema sa system or sound system, hindi talaga lalabas ang nasabing nais mo mang ibuga na performance. Kaya naman very important talaga na lagi mong titignan kung maayos ba ang speaker, ang sound system, hindi lamang doon sa kanilang live performance, kundi pati na rin doon sa mga manunood sa stream. Sa opening performance nila sa Miss Universe Philippines 2026, may mga viewers na nakapansin na mahina o natatabunan ang mic vocals. May nagsabing mas malakas ang backing track kaysa live singing. Halimbawa ng reaksyon, mas malakas yung background music sa mic ng BGYO. Ang hina ng audio sa live sa opening ng BGYO Prod. Bakit sinisisi ng iba ang organizers? Sa social media, lalo na sa Reddit at Threads, may lumalabas na narrative na sabog ang sound system kahit opening pa lang. Kulang daw sa sound check, technical preparation. Problema raw sa audio, mixing ng production team, at hindi sa performers. Ayon sa isang viral post, opening prod pa lang, sabog na yung sounds. Palala ng palala ang sound quality. Dahil dito, may mga netizen na nagsabing posibleng hindi kasalanan ng BGYO kundi ng technical organizing team ng MUPH. Pero hindi iisa ang pananaw. Hindi lahat ay sang-ayon na organizers ang may fault. Panig na nagtanggol sa BGYO, sinisisi ang audio system production. Sinasabing okay ang performance, pangit lang ang mix. Panig naman na kritikal sa BGYO, may nagsabing may kakulangan sa live vocals or synchronization. Hindi lahat convinced na purely technical issue lang talaga. Well, ang bottom line, totoong may criticism tungkol sa sound issue, totoong may netizen na sinisisi ang organizers' production, pero wala pang official statement na nagpapatunay na organizers nga ang may kasalanan. Ang nangyayari ay typical na fan defense versus critics analysis plus tech issue debate. At alam nyo ba na yan ang maganda sa SB19? Kapag sila ay magpe-perform, hanggat maaari ay may daladala ang SB19 na sarili nilang sound system. May mag-organize nito ng kanilang mga audio dahil hanggat maaari ayaw nilang magkaroon ng problema lalong-lalo na sa kanilang performance. Sa totoo lang po, napakahirap pong kumanta na ang audio mo ay hindi mo malaman kung ang boses mo ay nakakulob lang dun sa mic na yon. Kaya naman napaka-importante po talaga nito, lalong-lalo na ang SB19, very sensitive po talaga sila dyan pagdating sa audio. Matatandaan nyo na sinabi ni Leader Paulo na masira na lahat, wag lang pagdating sa sounds or sa audio. Well, ano masisay nyo about dito? Ilagay na ang inyong opinion sa ating comment section. Images or all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now.